Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Youth and Tabunon PH channel. At eto na naman po ulit tayo para sa panibagong reaction video natin ngayon. At eto na nga, alam naman nating lahat na meron ng pangatlong impeachment case laban kay Sara Duterte. At eto, itong news na ito from News 5 Everywhere. Um, 7 days ago ito. Kasi Jiggy Manikad nasa News 5 Everywhere. Jiggy Manikad ito eh. Nasa News 5 na pala siya. Okay. Sige, ito pakinggan natin. And then intindihin natin at kilalanin natin kung sino itong mga nag-file na ito. At intindihin natin kung bakit ganito. Bakit si Sara Duterte lang tinitira nila. Okay, ito pakinggan muna natin itong balita na ito. By the way, bago tayo mag-umpisa please like and share ng video na ito and then pa-subscribe na rin sa channel natin. Okay, salamat. Maraming salamat. Okay, ito, umpisahan na natin. Pakinggan muna natin itong video na ito. Mga pari ang naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Moral obligation na raw ang alisin sa opisina si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Moral obligation daw. Mga pari mula sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites at Congregation of Mission, meron ding mga non-government organization at grupo ng mga abogado. Sila ang mga complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso ito ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. at Deputy Minority Leader Lex Anthony Chris Colada. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang mga pangunahing grounds for impeachment na binigyang diin sa bagong reklamo dahil yan sa umunoy plunder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Iginiit din nilang nagkaroon umano ng panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Matatanda ang isiniwalat ng ilang DepEd officials na nakatanggap sila ng mga envelope na may lamang 12,000 pesos hanggang 50,000 pesos na cash. Galing daw yan sa opisina noon ng kalihim. Illegal din daw ang disbursement o paggamit ng pondo ng bise. The legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. Ayon kay House Secretary General Reginald Okay, Velasco, sige. Itong pangatlong impeachment case, actually wala namang panibago doon sa complaint nila, yung sa grounds nila. Yeah, yung sa isa, malversation and plunder. Kasi nga, itong sa Committee on Good Government, yung initial report nila plunder and malversation. Hindi naman tayo abogados, hindi lang natin i-discuss yun, bahala ng mga abogado niyan. Pero well, sa nakikita natin, yun nga, sa mga hearings nila, in the first place, wala naman talaga napatunayan na itong pera na, itong funds ni Sara Duterte, lalo na itong confidential funds, ay nagamit sa hindi tama. Isa yun, hindi yan napatunayan, tandaan natin. At wala ring nangyaring pagbulsa doon sa funds. Kasi nga hindi nga nakahawak si Sara Duterte doon. Okay? So and then itong issue din ito dito sa panunuhol. Okay? So well, alam naman natin, napakinggan natin of course, yung statement nung ilan-ilan na allegedly na nakatanggap ng sobre na may laman. At tandaan natin mga kaibigan, yung sobre hindi galing yan kay Sara Duterte. Galing yan sa staff. Kahit pa sabihin nila na galing kay Sara Duterte yan, ang hirap na gawan yan ng sabihin nating proof na yung sobre na yan galing yan kay Sara Duterte.
Kung sabihin natin galing talaga yan kay Sara Duterte, meron namang isang video na sinabi ni Sara Duterte na yung mga sobre na natanggap ng mga employees ng DepEd ay galing kay Liza Marcos. At ito mga kaibigan, hinihintay natin itong impeachment case na ito. Of course, sinusuportahan natin si Sara Duterte. Alam naman natin na wala siyang ginagawang masama dito. Pero, hinihintay natin talaga itong impeachment case na ito kasi nga sinasabi ni Sara Duterte, meron siyang video na hinahawakan patungkol dyan sa pagbibigay ng sobre na yan at patungkol dito kay Liza Marcos. At ito nga ang hinihintay ng mga tao. Kaya nga excited kahit sino excited ang mga tao na matutuloy itong impeachment na ito. Lahat ng supporters ni Sara Duterte, of course, parang dahil dito sa impeachment, parang nag-worry sila. Kasi nga baka impeach kasi alam naman natin numbers game lang yan. By votings lang yan regardless of the evidences. Katulad ng nangyari kay Renato Corona, Chief Justice Renato Corona. Numbers lang yun. Kung based on evidence yun, wala yun eh. Kaya nga dito, parang nag-worry tayo. Tayong mga supporters ni Sara Duterte. Yet, excited tayo kasi nga ilalabas si Sara Duterte dyan sa hearing nila, dyan sa impeachment hearing nila, itong lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte na mga ebidensya patungkol dito kay Marcos at kay Romualdez. At ito ang hinihintay natin. Kahit na sabihin nila galing kay Sara Duterte yan, alam naman natin na merong galing yan ng ibang tao. Katulad ng sinasabi ni Sara Duterte na galing yan kay Liza Marcos. Yan yung mga sinasabi nilang mga sobre na natanggap na may lamang pera. Okay? Inihintay natin ito mga kaibigan. At ito nga, dito sa pangatlong impeachment case, yung una, meron ding pare, SPD yun. Okay? Well, may naintindihan natin kasi isa sa trabaho niya yung mga kinikater niya yung mga namatayan nung panahon ng war on drugs. Ito mga kaibigan, itong mga pari nito, ito lalo na dito sa pangatlong impeachment case, sinasabi nila na mayroong moral obligation itong Congress at Senado patungkol dito sa impeachment case. Ito mga kaibigan, ang hirap nito, parang dito sa statement nila, parang tinatrap nila dito yung mga congressmen at senador na para talaga buboto na talagang i-impeach si Sara. Kasi nga sinasabi nila, ginagamit nila yung term na moral. Hindi legal moral. So regardless of anong sinasabi ng batas, so yun yung sinasabi ng konsensya mo. Yung doon sila humuhugot yung sa konsensya. Yung moral obligation. Gamitin natin yung argument na yan. Okay? So, explain muna natin. Kasi itong mga pari na ito, mga kaibigan, hindi naman, of course, hindi natin lahatin kasi may dalawa akong kakilalang pari. Kaklase ko dati. Yung isa, ayaw talaga niya kay Duterte kasi nga dito sa war on drugs. Meron na namang isa nga okay naman sa kanya. So, itong mga pari, mga kaibigan, iba-iba ito sila. Hindi ito para itong mga pari, hindi ito magkakaroon ng parang block voting na kung anong sasabihin ng bishop nila, yun yung bubutuhan nila lahat. Yun yung susuportahan nila. Hindi talaga, allowed talaga sila na magkaroon ng kanyang-kanyang stand patungkol dito sa politika. And usually, in-encourage yan sila ng mga congregations nila, lalo na sa kanilang bishops, na hindi mangingialam dito or makikialam dito sa usaping politika. At ito mga kaibigan, bakit nandito ito sila? Ito mga kaibigan,
karamihan kasi, itong mga pari, hindi kasi ito sila nagtatrabaho, wala ito silang sweldo. Ang inaasahan lang ng mga pari natin, yung donations sa simbahan at donations ng mga benefactors nila, mga kaibigan. So hindi natin sila mabiblame na itong mga pari na ito nakikinig doon sa mga benefactors na malaki yung bigay. Kasi na-observe naman natin yan na kapag merong tao na malaki yung donations doon sa simbahan, itong mga pari na ito, kakaibiganin nila yan. Kasi nga, diyan sila umaasa eh. Diyan sila umaasa sa kanilang pang-araw-araw na kailangan, pangangailangan nila diyan sa parish nila. So umaasa sila sa mga benefactors, sa mga donations. So diyan sila nakikinig. And ang laking chance mga kaibigan na isa sa mga benefactors nitong pari na ito ayaw yung mga Duterte. Kasi nga alam naman natin na itong mga Duterte, lalo na dito si Pangulong Rodrigo Duterte nung time niya, maraming sinasagasaan ito na mga businessmen na nagtitake advantage. And hindi sila nakagalaw nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lugi sila noon. At ito, bumabawi sila. And ito na nga, most likely, well, correct me if I'm wrong, basta ito yung observation ko, ito yung mga nakikita ko dito sa kanila, na itong mga pari na ito, most likely again, hindi ito lahat ha. Hindi, again, sinasabi ko, hindi lahat ng pari ganito. Again, meron akong kakilalang sumusuporta kay Sara Duterte. Meron ding isa na hindi, pero kaibigan ko at nag-exchange kami ng information patungkol dito sa mga issues. At okay yung discussions namin. At ito, sina-explain ko lang itong halimbawa, itong pari na ito na nag-represent na ang laking chance na isa sa mga benefactors nito, isa sa mga pinakikinggang benefactors nito, isang businessman na ayaw yung mga Duterte. Ito lang naman yan. Paano ka maghihindi doon sa taong palaging nagbibigay sa inyo? Ito, time na maningil ng benefactor nyo, ng favor sa inyo, bakit ka magsisay no? Every month may matatanggap kayo galing sa kanya. Every month, isa yan sa mga sources of income ng parish nyo, yung mga donations ng mga negosyante na yan. Ngayong time na nila na mag-request sa inyo na ito, mag-file ng impeachment para ito si Sara Duterte hindi makatakbo ng any position by 2028, no choice kayo. Bibigay kayo doon sa request. Di ba? O kahit sino. Kasi normal yan eh. Yan yung culture natin yan. May utang na loob ka. Ang laki na ng donation mo dito sa amin eh. Bakit magsisay no ako? Di, papayag ako anyway. Pupunta lang naman ako dyan, magpa-file, may kasama namang iba, NGO, may mga abogado, sama-sama lang ako. Yan tanong natin, Father, meron ba talagang nangyaring sinasabi natin na betrayal of public trust? Kasi kung sinasabi niyong betrayal of public trust, in the first place sana, nagkaroon sana kayo ng trust. Tanong ko lang, Father, sino nga binoto nyo nung last election? Sa pagkakaalam ko, ang daming pare na
hindi bumoto kay Sara Duterte. At doon bumoto kay Leni Robredo. Kung hindi nyo binoto si Sara Duterte, in the first place, walang nangyaring trust doon. Paano magiging betrayal of public trust? Walang in the first place, walang ang trust na nangyari galing sa inyo. So di ba dapat yung betrayal of public trust dapat galing doon sa 32 million na bumoto kay Sara Duterte? O bakit ngayon ang yung 32 million nandoon pa, nakasuporta pa kay Sara Duterte? Paano naging betrayal of public trust yun? Ito nga mga kaibigan, ito isa lang nakikita ko dito mga kaibigan. Ito, meron talagang mga negosyante na nag-finance nitong mga tao na ito, pati na nitong mga congressman na ito, na ayaw nilang manalo or magkaroon ng posisyon itong si Sara Duterte. Kasali na dito yung mga makakaliwa. Kasi nga, kapag itong si Sara Duterte magkakaroon pa ng posisyon sa gobyerno by next year, o kahit si Pangulong Rodrigo Duterte, o kahit sinong Duterte, alam nilang mahihirapan silang magnakaw. Ito sinasabi ng mga pari na ito na moral obligation ng mga congressman at senador to impeach Sara. Kasi they believe na may ginawang illegal. Tanong natin ngayon, bakit hindi nag-iingay itong mga pari na ito, itong mga abogado na ito, patungkol dito sa ginagawang kabulastugan ng mga congressman at senador dito sa 2025 budget natin? Ito mga kaibigan, itong 2025 budget natin, halatang halata ito mga kaibigan na ninanakawan tayo ng mga congressman at mga senador ng harap-harapan mga kaibigan. And yet, nasaan itong mga pari na ito at mga abogado na nag-file ng impeachment case? Bakit tikom ang bibig nila ngayon patungkol dito sa 2025 budget? Nakikita naman natin kung ano nangyari sa budget. The year is about to end. Ilang days na lang. Pagbabagong taon na. Kailangan ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget. And until now, hindi pa natin alam kung ano yung mga pagbabago doon sa 2025 budget. And Bongbong Marcos promised to sign the budget by December 30. This coming Monday na yan mga kaibigan. Thursday na ngayon. Nasaan itong mga pari na ito? Bakit hindi ito nagsasalita? Itong ginagawa nila sa PhilHealth. Yung ginawa nila sa PhilHealth, pag-transfer ng funds, kasalanan ba ni Sara Duterte yun? Hindi naman kasalanan ni Sara Duterte yun. Nasaan itong mga pari? Bakit si Sara Duterte lang tinitira nila? Bakit hindi nila pinupuna itong Congress na ito at itong Senate na ito na harap-harapang kumukuha ng pera galing sa taong bayan? Bakit wala silang sinasabi dito regarding moral obligations? Nasaan na? Comment nyo dyan mga kaibigan. Comment nyo dyan yung mga reactions ninyo patungkol dito. Kung anong masasabi nyo dito patungkol sa mga pari at abogado na ito. Pati sa mga NGO. Again, wala akong nire-respeto ko lahat ng mga pari. Kasi meron tayong mga kaibigan, mga personal friends. Talaga, friends talaga, kaklase,
dating na naging pari na ngayon, kasamahan sa work na naging pari na ngayon. Okay? At malaking respeto ko sa lahat ng pari kasi nga hindi biro yung dinadaanan nila. Hindi biro yung buhay nila. And yet, ito lang tanong ko. Itong mga nagrireklamo ng file ng impeachment case against Sara Duterte na nag-claim, nag-demand ng moral obligation galing sa Congress at sa Senate. Bakit hindi kayo mag-demand the same thing, moral obligation, patungkol dito sa 2025 budget natin? Okay. So dito na lang po muna mga kaibigan at comment nyo dyan kung anong reaction nyo patungkol sa video na ito, and then pa-share and like na lang din sa video na ito, and then subscribe sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.